Na-manifest ko ate, first podium ko with Creamline. Wow! I-manifest na natin to agad. Creamline versus... sige. Hindi kami magpapatalo. Magpa-podium din ng Chocomucho. Hindi kami papayag, di ba te? As in, kunyari, nag-uusap ng mga tapos pwede kayo, May gaganon ka. Yung machismis to. Hindi siya mara. Okay, so machismis. Kaya tama maaga ako nga sa si Ate MG. Ishi, ano chika mo? Pero nagkakalaban tayo ng UAP, tanda mo. Paano ka ba? Oo. Parang lagi sila mag-aaway, no? Okay, ang tanong, friends ba kayo? May province ka din? Batangas. Pares kayo? Yes. Magkapit bahay sila. Ano ngayon? Flirty. Ayan na. Oh no! Aray, nagkakasakitan na kami dito. Si Ate Ella dito naglalagay. Nag-travel pa ako. Pag may time ang players, dito sila nagtatambay. Tambayan ng players, pagtapos ng training at may oras silang magkwento. Walang coach, walang playbook, pero maraming kwento. Kwentong sports, buhay, at kulitan. Welcome to Ang Podcast ng Mga May Time kasama sina Gemma Galanza at Ella De Jesus. Kwento lang pag may time, powered by Sports Plus. Easy lang! Hello! And welcome sa ang podcast na may mga time. Ang sarap sa feeling kasi nagkaroon ulit ng ng miyembro ang Revisco fam natin. Yes. Diba? So, Dumadami na tayo. Oo, yes. And sana marinig natin kung bakit napili nila ang Revisco fam. Yes. Wag na natin patagalin. At Yeah. ipakilala na natin si Ishi and Jewel. Hello! Hello, guys! Hi! Kamusta? Yes. Kamusta ang off-season nyo? Ako, nakapagpahinga naman ako. Nakauwi na din sa amin. Nakasama ko ng mga aso ko. Saan ang province mo? Batangas. Okay. Batangas. Madadrive lang. Kailangan ganun sabihin, Batangas. Batangas. Bakit? Bakit may ganon? Ewan ko dyan. Ewan ko. Arte lang. ganun. Arte na. Ako naman te, parang ngayon ko lang din nasulit yung bakasyon. Kasi nga, after namin, parang madisband ng team. Oo. Hindi ko rin alam kung kailan babalik yung volleyball sa kasi nga wala pa kaming team ganyan. So parang one month na straight, bakasyon ako. So sinulit ko talaga kung saan beach kami nagpunta. Batangas, Zambales, ganyan. So ayun, ang saya te, kasi parang doon ako nangitime ngayon. Pero enjoy naman kasi nga parang hindi ko muna inisip yung volleyball. Tapos ngayon, pagbalik ngayong June, lock in na ulit sa sa volleyball. Volleyball ulit. May And province ka din? Batangas. Pares kayo? Yes. magkapit bahay sila. Huwag mo ako binibiro ngayon kasi medyo volleyball ako. Pero ang saya din dahil nga partner rin sila na Creamline and Chocomucho. Yes. At bakit nyo naman nga napili ang Revisco? Mabilis lang din yung nangyari sa akin sa Creamline. Kasi may ibang teams na lumapit sa akin before and yung Creamline nag-approach sa akin. Then, ayun, nag-training ako tapos nagpirma na agad. So sabi ko din ako parang nagdalawang isip na pumirma sa Creamline kasi nga maganda rin mag-alaga sila ng players for long term din. And gusto ko rin ma-experience yung environment and culture na kung ano meron yung Creamline. Okay, so far, tanungin natin ang feedback. So far, ilang weeks na nakasama daming mo na yung namumuksa pala te. Pero good vibes lang sa training talaga. Light lang, ganyan. Happy-happy lang. Kahit di ka na makahinga sa 30 minutes na 3-man, gano'n. Di ba parang 1 hour yung fee? 1 hour ba? Oo, te. Pero masaya naman kasi smile-smile lang lahat, gano'n. Di ba parang galing kami sa 10 to 1 na schedule sa Signal. Tapos ngayon biglang naging 6 to 9. Morning person naman ako. Kasi pag sa Signal, kunyari like 9:30 yung call time. Mga 1 hour before ng call time, nandun ako. Like maaga talaga. Nung first day ko sa Creamline, naunahan ko pa sino ba yun? Si Coach 60 years old. Ang grabe. 60 yun! Hindi. Sabi ko kasi,
kasi pakilala ko sa kanya, parang makikitraining ganyan. Tapos nagkwento agad siya ng buhay niya. Sabi niya, siya na daw yung pinakamatanda sa Creamline. 60 years old na daw siya. Ano ang pangalan nun, te? Si Coach Shani. Si Coach Shani. Shani. Sabi ko, ay, okay. Kasi mga 4:45, nandun na ako. Kasi nga 5:30 yung call time, di ba? Eh, hindi ako sanay na malate. Lagang maaga. Tapos sabi ko, ay, okay po. So, ayun, pinaupo niya na ako doon. Everyday, te, kami yung sabay na dumadating. Or nag-adjust na ako this week. 4:45. Ngayon, mga saktong 5 a.m. na ako. Yan. Nagbago na siya. Sobrang Nagbago aga na pala siya. ng 4:45. Oo. Parang pagising pa lang tayo nun eh. Parang may kasabay pa ako sa elevator nun, te. So, tama ba to? Ayun, te. Nag-adjust na ako. Kaya rin naman na. Yes. 5 o'clock. Sakto lang. Pag tumatagal yung mga 5:30 na yan. Pag gano'n na, pag pagod na yan. Sauna lang yan. Sauna Kasi gano'n lang na yan. kami. So, pupunta naman tayo sa kabila. Sa Choco Mucho. Kay Jubal. Titan Pride naman. Yes. Sinulit ko muna yung bakasyon ko. So, wala munang volleyball. And then after 2 weeks, medyo nag-isip-isip na din ako kasi nakaka-anxious din naman na walang team. Kinausap ko na yung manager ko na I think it's time na let's see kung saan tayo pupunta. But biglang nagsabi sa akin yung manager ko na, oh, si Choco messaged me and they want to get me. Tapos parang nagulat pa ako, te. Sabi ko, talaga ba? Ano, totoo ba to? Wala na ding second thought. Sabi ko, sige sir, go na tayo dyan. Choco yan eh. Tsaka ang nagustuhan ko din sa Choco, syempre, mga palaban din yung players. And of course, sabi nga ni Sir Alan and ni TM Eric na iba din ang alaga ng Ribisco. And lahat naman tayo, we all want a family. It's not just volleyball, but like a family within the sport. A new environment, but same love for the sport and for the team. Kaya Titan Pride na tayo ngayon. Yes. And Congratulations sa mga bagong team nyo. Yeah. Ribisco fam, let's go. Yes. At saka hindi talaga sila nagkamali sa pagpili ng Ribisco. And fairness, perfect ang medyo ang personality nila. Very Titan Pride si Jewel. And good vibes naman. Si sister. In fairness, ngayon ko lang na-realize na yung dalawang team ng Ribisco, sobrang opposite pala talaga. Yes. So, paano Personality. opposite yan? Oo, ang image ng team. yes. Kumbaga isang Titan Pride na talagang fight, tapos yung isa good vibe. Happy. Sino ang naging close mo? Ang pinakauna talaga si Ate Tang. Talagang niloko-loko niya talaga ako nung first week. Tapos si Ate Mads, kasi favorite niya yung Ox Manox dyan. Alam niyo ba yun, te, sa Pioneer? Sabi niya talaga, Ox Manox na talaga number 1 ko. Manukan. Oo. Sarap talaga, be to the bones. Talagang, Mas masarap so yun, yung twice ko na sila nakasama ni Ate Din and Ate Isa. Tapos, Ate Don. syempre, Baka nag-iba siya bigla sa nung alam nyo ba, te, hindi ko alam na si Ate Don yung isa. Nung pumunta ako sa office, sabi ko kay Sir, sino yung isa? Kasi hindi tayo nagchichikahan eh. Kasi syempre, medyo sensitive topic pa yon. So, hindi ko talaga alam kung sino yung nasa Choco. Tapos, ang daming kumakalat na, Don, makandilito, Choco Mucho. Pero syempre, ayoko maniwala kasi malay mo, mga ano lang nila yan, or rumor. Tapos, mga 11:00 ata, winelcome sa GC namin si Ate Don. Tulog na tulog ako, dear. AM. AM. After training, sabi ko, di pa ako sanay ng medyo maaga, eh. So, after training, tulog talaga ako. Nagising na ako mga 2. Tapos, na-welcome na si Ate Don. Nakapag na lahat. Message ako, Don! Diyan ka pala. Parang sobrang happy ko. Naka-all caps ako nun. So, nauna ka mag-training kay Don? Yes. Kasi si Ate Don ibang bansa yun. Nag-BTS muna yan. Nanood siya ng concert. Love na love niya talaga. Yun ang hindi ko na-expect si Ate Don na mahilig sa K-pop. Expect niyo ba yun, te? Parang hindi. Sa akin, te, feel ko mas naangatan yung expectations ko si Ate MG. Sobrang, niya, te, welcoming and sobrang hyper. Like, everyday kahit pagkarating niya sa training. Morning pa lang yun, syempre. Parang pagkadating mo doon, nakatulala ka kasi umaga. Pero siya, te, ang taas agad ng energy niya. Sabi, Ishi, ano naman chika mo dyan? Ganyan siya, te. So, syempre, habang nagro-roll doon, nandun lang siya sa upuan, chika-chika, ganyan. Tapos ay natutuwa ako sa kanya kahit during training din, ang vocal niya din. Si Ate MG, very mother yun talaga. Oo nga. Perfect siya. Perfect. Siya ang mother naming Na-experience mo na ang Mother MG. Yes, thank you, Lord. Thank you. Salamat sa buhay mo, te. Actually, yung M dun sa MG, mother. Mother gumabaw. Mother Ni gumabaw. Michelle. Pero in terms of adjustment sa ensayo,
meron ba kayong, saan kayo nahirapan or pinakamalaking adjustment for you? Right now, ate, hindi pa kami nagko-combination, mga ganon. Puro mga basic skills pa. So, wala pa masyadong adjustments na nangyayari. Actually, Wow, puro basic pa. basic pa ngayon. Wala yes. pang team system. Siguro ayun lang sa pagising. Kasi Talaga. Ang hirap gumising. At tutulog na maaga. ina-overthink ko rin sa gabi, what if hindi mag-alarm yung Alarm mo. phone ko ng 4, tapos magising- 7 na ako magising, edi Magising ka tapos na yung training. Diba? Kasi pag kunyari, 9 yung training sa Signal, pwede ka mag-alarm ng mga 6 or 7, tapos may time ka pa. Pero pag 4 to 6 yung training, parang wala ka ng time na gumising ng maaga. Ano Kasi oras dapat ka nag-alarm? 4 ako gumigising. Kasi Aga? nasanay talaga ako ate na maaga sa Maaga. training. Mm-mm. Tas yan, roll bands, ganyan. Pero kaya naman kasi morning person naman ako. Yes. I can adjust. Oh, wow. Kaya pala nauna siya sa 60 years old. Yes. Oo, din. Yun talaga yung tumatak. Okay, eto naman. Anong naman pakiramdam na dati kalaban yung Choco, kalaban yung Creamline, tas ngayon kakampi nyo na? Ako, sobrang saya ko kasi grabe, ang hirap kaya lapagan ng bola ng Choco. Parang mga ipis sila. Nung nag-Japan tayo, nabansagan din tayong signal na ipis. Pero after. pagkalaban natin, Choco, pagod na pagod talaga kami, Parang tagal matapos ng rally. rally. Angat ng angat kahit anong klaseng diskarte namin. Mga ates namin, pagod na talaga. So ngayon, very happy naman ako at patuloy lang ang pagiging ipis. Ako sa Creamline naman, pag Signal versus Creamline, parang laging championship yung laban. Pag hindi straight sets, 5 sets yan, ganyan. First week ko na sumali sa training ng Creamline. Ganito pala yung sistema nila sa loob, na hindi rin sila agad-agad sumusuko sa isang drill. Minamaster talaga nila kada skills. Alam mo, share ko lang kasi di ba nga, medyo late na kaming nakabalik sa training. So, kausap ko si Den. So, kinakamusta ko siya. Uy, kamusta? Yung nalaman ko nga na may bago tayo. Kamusta sila Ishi? Sabi sa akin ni Den, si Ishi, bida-bida din siya. Pwede siya sa Jolly Town. Guys, ang Jolly Town, ang members nun ay ito si Hetty, si Toti, si Jollibee, at si Pon, si Twirly. So sabi ko, oh my God! Ang ibig sabihin ng bida-bida sa amin, hindi siya negative. Like yung palumpalo talaga lagi sa training. Hindi nagpapatalo yan pag naabutan mo sila nila, Toti. Yan. Actually, mawi-witness mo yan. Witness. Ito na nga, sabi kasi sa akin ni Ate Rose, kasi parang last week, kami lang dalawa yung outside. So, Okay. Sorry na. The whole Sorry. Ito na, time. bumalik na ako. dalawa lang kami yung outside doon. So, syempre, bardagulan kami doon sa position na yun. Tapos pag back row, kami lang din yung pumapalo doon. Sabi ni Ate Den Ata or ni Ate MG, sabi niya, wait mo pag dumating yung mga outside hitters namin, makikita mo talaga yung totoong Creamline. Ay, okay po. Oo, ang Jolly Towner. Yan, okay. Pero makikita mo yung mga next month na. Papakondisyon nyo. Kasi isang buwan akong nawala. Pero kanina na parang yung naman hindi halata na isang buwan ka. Nung nagsi-6 month Ano ba? tayo, sabi ko, ay parang hindi naman siya nagbakasyon. Sabi rin ni Erin sa kanya, kulang pa yata yung bakasyon mo. Di ba? Isang buwan pa. Sana nga eh. Baka matanggalan tayo ng trabaho. Sir, hindi ko gagawin ko yun. Okay, eto na. Since meron na nga sila mga bagong team at magkaiwalay na sila, medyo balikan natin yung friendship na nabuo nyo nung time nyo sa Signal. Ay dear, may nicknames kami. Okay, ang tanong, friends ba kayo? Ayun, ito. Super friends te. Alam mo ba, ganito kasi, syempre before siya dumating sa Signal, parang naka 1 year na ako. Tapos after yun ng contract mo sa galleries na. Wait, sa Signal na kayo nagkakilala? Mas naging close. Magkakilala na kami. Magkakilala kami kasi sabay kami nagpa-draft. Tapos nung nasa Signal na, may nickname kami. S1, then S2. Okay, Lani ano yung ang S. S1? Sabaw number 1. Sabaw number 2. Kayo, wait lang, kayo nagbigay niyan? Or Si Coach Shaq. Kami ang nagpapainit ng ulo ni Coach Shaq. Nakakatawang side te. Kasi minsan nakatulala or kaya parang nauulit-ulit yung drill. Pero kasi dahil din ni Coach Shaq, parang hindi rin siya bumibitaw sa player hanggat hindi rin nakukuha ng player yung napaperfect yung gusto niyang ipagawa. In a positive way, dun rin kami natututo. Hindi lang like in one click. Sinatsaga din talaga niya. Kaya tawang-tawa kami kapag, S1, S2 kayo na, ganyan. Alam mo ba, isang beses ate sa training, tinatawag pala ako ni Coach Shaq. Tinatawag ako, Juju. Hindi ko naririnig. Sabi niya, S2. Lingon ako, dear. Mas alam niya pa yung nickname niya. S2. Hindi, kahit may ganyan din sa game eh. Yung parang ikaw na yung magsiserve. Tapos
Kasi ba naman, hindi ko alam kung sino papaltan ko. Natrakid ako dun sa bench. Minsan titingin si coach, Jo, gano'n na ako, talon-talon na. Wait lang, kumalma ka, wala pa. Sabi ko, coach naman eh. Pag ikaw na. Oo, tapos one time, creamline game ata natin yun. Sa Araneta. Pinasab niya ako, pumasok ako. Sabi ko, coach, sino? Server o yung open? Hindi ko alam kung middle or yung... Tatawagin ka lang, di ba? Oo, dapat papalitan ko ata nun si Vanny. Tapos ang tinuturo ata si Ate Doors. Magsiserve. Lito-lito ko kami. So, masasabi nyo nga na totoo, ang nickname na binigay sa inyo, sabaw ba kayo talaga? Nung sa Signal, te. Yes. Hindi pa natin malalaman Yes. natin si Sige. Shi. Kung Tayo ang magja-judge. kung- magkakatotoong S1. Yes. Morning person na ako. Dahil same din tayo ng position, ang dami rin naming same topics na napag-uusapan, napapag-openan. Like, kunyari, nag-struggle kami sa ganito, paano kami nakapag-cope up or like, paano namin solve yung ganong situation. Dahil magkaedad din kami halos, madaling makipag-usap, same vibes. At halata naman pares kami maarte. Parehas pa girl. And I think madali naman kasi din talaga lapitan tong si Ishi. Tsaka dahil nga pares kami sabaw, happy-happy lang kami doon. Oo. Talagang hatakan lang. Yun nga kasi si Coach Shaq, minumul niya talaga yung mga players na talagang pinagtsatsagaan niya. So since kami naman, hindi pa naman kami yung pwede mong sabihin na veteran players. Parang developing pa rin kami. Pinupok po kami niyan sa training. So kami lang dalawa nagsasaluhan. Kung ako yung bunot today, siya Oo. tomorrow. Pag bunot siya today, pinagdadasal ko siya. Kasi nakakatakot mag-one man niya si Coach. So, hindi pa naman kayo nagsasabay? Nabubunot? Nagsabay na ba tayo? Parang hindi pa naman. Uy, nagsabay tayo. Sabay ba tayo? Oo, pero hindi nagsabay ma-one man. Nagsabay lang tayo. Normal day na yun sa amin. Yung one man. Parang pag walang ganun, Hindi ibang kompleto. araw yun. Hindi complete yung araw. So, trauma bonding din pala ang kanilang... So, sa inyong dalawa, sino yung mas madalas mag-open or sino yung mas nag-a-advise, mas nakikinig? Sino listener tsaka sino yung mas nagra-rant sa inyong dalawa? Machismis to. Hindi siya mara. Okay, so Machismis. Kaya Tama maaga ako nga sa si Ate training. MG. Ishi, ano chika mo? Kaya maaga ako sa training. Yun Chismis talaga kami. yung goal Para ko. chumismis. Sorry. Para maaga pala may chismis. Yun yung breakfast ko. May sagap araw-araw. yan lagi. For sure, meron kayong impression sa isa't isa. So, nung naging teammates kayo, ano yung kinagulat nyo na, hindi pala siya ganun or ganito pala siya? Ako, alam ko na bubbly talaga tong babaeng to eh. So, yung first impression ko sa kanya talagang yun na yun. Lalo na yun, kinonfirm yun nila ate. Sabi nila nung Ate, sila ate teens. yan, tinatanong mo ko sa iba ha. Hindi, kasi dear, nung pagpasok mo sa signal, sobrang para ka daw ang palaka, talon ng talon. So Yun, di ba, ang bouncy niya daw, yan, mag-approach yan, ang dami niyang gagawin. Pagkapalo, talon-talon. Ganun ay pagdating ko, medyo, yun nga, ganun din ako. Pares ba naman nag-click? Kaya pala nag-click na may ganun-ganun din. Doon ko nakilala si Ish, halata nyo naman, talagang pang creamline, good vibes. Sa signal na to or sa draft? Signal. Sa signal na, oo. Kasi kilala ko na siya before, pero like hindi kami personally close, Oo. ganyan. Layo din kasi ng Adamson eh. True. Hindi kayo ever naging teammate sa Batangas? Never. Or nagkalaban Sa signal lang talaga. Oo nga, saan ka ba Sa Bel kasi siya Saan ka ba ate. Hindi, lipa pa ako nun eh. Lasal Lipa, pa tas Tapos ako Lasal Zobel. Batangas province mismo. Nauna ka ata Mas- mag-Manila. Grade 10 Kasi ako. nagsabel, Grade 10 oo. ako. 11 pa ako, grade 11, sa 11. Adamson. O sa Adamson. Doon na tayo naglaban sa Oo. Amy Juniors. Kayo ang host? Pero nagkakalaban tayo ng UAP, tanda mo. Ano ka ba? Oo. Parang lagi sila mag-aaway, Oo no? nga eh. Yung mga Ganyan dito yung friendship nila magkain. Normal. Ano yung laging galit? Nag-aaway. Wala pa nga yung tono eh. Buti nga na wala na yung ano nyo eh. Yung Punto. Yung to. Oo, diba? Selected lang yun. Pagkausap namin Batanggenyo. Batangas talaga May nadadala. tono. Pero pag Pag nandito. dito wala na. Sige, sample nga ang Oh, sige nga, isang- please. Okay. Mag-aare, katagal mo magbihis. Ako kanina pa nag-aantay sa baba. Ay, saglit lamang. Ako'y may ginagawa Init naman ng ulo na rin. Diyos ko naman. Ay naman na. Sobrang cute. May mga words din na malalalim sa Batangas. Merong mga words sa Batangas na pag sinabi mo sa kapwa Iba yung Batanggenyo meaning. mo, okay lang. Pero Oo, pag sa iba. sinabi mo yun sa Manileño, sobrang masakit Isang na. word lang ata yung na Batanggenyo yung alam ko yun. Tubal.
Perfect ate. Dahil alam mo yan. Meaning ba yun, ate? Hindi. Ay, wala Isa naman. lang. Wala. Okay. Ang alam Kasi ko. narinig ko lang yun kay Nanay Lita, sa nanay ni Eliza, nung college kami. Parang, Tas- ay, Ineng, asa na yung mga tubal? Tubal mo. Ano yung tubal? Yung madaming, Tapos tubalan. Oo, laundry. I think this is the perfect opportunity para mas makilala namin kayo and of course, ang ating mga viewers. If wala kayo sa court, ano or saan kayo makikita? Ako makikita mo ako sa mall. Mahilig kasi ako magtingin ng mga damit ate. Tingin So, lang. Tingin lang. Or, Window shopping. Window. Bili na rin. Bili na. Kasama na natin yun. Mahilig din ako bumili ng damit. So, most likely sa mall. Tsaka, siguro sa mga pang home decor na section, doon yung ako matatagpuan. Wow. Tandaan na siya. Oo, medyo pa. Adulting. Adulting sa tita na. levels. Yes. Kabog. Ako naman ate, sa Rizal. Oh, very specific. Guys, kung gusto niyo makita si Ishi, pumunta Nasa kayo sa Rizal. Rizal. Hanapin niyo lang sa Rizal. Hindi, yung Pasig kasi malapit na siya sa Rizal. May motor okay. kami. So, pag may time, kami doon, nag-rides kami, nag-unwind kami doon. Coffee lang, ganyan, or kaya dinner. Or if hindi ganon, pickleball. Wow. Natuwa kami ngayon ng Wow. pickleball. Na-hype kasi yung Oo. pickleball. So parang na-curious kami. Bumili kami ng paddle. Tapos sa may Magkano? tiendesitas. Magkano? Walang tanong. Ta- Sa yung link. Si Joel yung parang kaibigan mo ng titrigger. Oo. Magkano? Bulong na bulong, magkano? Kaya wait lang. Send ko na lang Hindi mo mamaya. siya pinapansin ni Ishi, pero pa ulit, magkano? Magkano? Pero mukhang mahal yung nabili niya na paddle niya. Oh, magkano nga? Excited. Basta pink yun. Ah, Diba? okay. Ready na. Ikaw, wait lang. Anong iba mo pang hobbies? Magluto te. Kaya sa bahay talaga. Very modern na din si Joel. Ikaw magaling ka ba magluto? home decor. Home decor. Oo. Sorry, kasi kakaano ko lang. First time ko mag-condo nitong lumipat ako sa Signal. So, sobrang natuwa talaga akong mag-ayos Tutulong ng condo. And yung isa sa mga non-negotiables ko is yung maganda talaga yung kitchen. Hindi kayo nahihirapan mag-adjust from Batangas to Manila? Ay, ako may one time, tanda ko, si Coach Lerma pa yung coach ko. May one night na umiiyak ako tapos tinawagan ko yung parents ko. Kasi nag-announce si Coach Lerma na, okay, may one man tayo kinabukasan. And training namin nun 4 a.m. sa Adamson pa. Sabi ko, tinawagan ko si mama at si daddy, anong gagawin ko? Tapos parang sabi ni mama nun, umuwi ka na kung pinapahirapan ka dyan, ganyan. Bumalik ka na lang dito sa Batangas, huwag ka na umiyak. Si daddy naman, sabi niya, ilaban mo na yan, nandyan ka na. Pinatay ko yung call. Sabi ko, sino ba yung susundin ko? Kasi parang yung isa lumaban, yung isa umuwi. Tinulugan ko na lang, te. Tapos, ayun, nag-one man na lang kami nung, the next day. Natapos mo naman yung 1 month. Yes, of course. Siyempre, palaban tayo mga Falcons. Saka nandun ka na ilaban mo na. At Kaysa saka naman minsan umuwi wala ka kang pa. choice. Talagang kailangan mo lang harapin ng mga bagay-bagay, di ba? Truth. Wala kang ibang pwedeng gawin kung hindi. Kung nandyan na yan, ilaban mo Ilaban na. mo. Ako kasi ate, mahilig ako makinig lang. Tapos parang hinahanap ko kung ano yung mga similar interests namin. Tapos when the time comes na appropriate siyang i-bring up, dun ako nakikipagtsikahan. Pero kasi yung may pagka-extrovert din naman ako, pero medyo weird. Kumbaga iba talaga yung Weird in what way? Ano weird? bigla lang magkakaroon ng side comments, tas may mga weird noises. Iba nakakahiya kasi kaya Wait, gusto ko. Paano yung weird Gusto ko noises? yung sample ng weird noises. kaya kung post lang, kailangan. Hindi, isample mo yung weird noise. As in, kunyari, nag-uusap ng mga tapos bigla kayo, May gaganan ka. Yung pinsan ko, kasi kasama ko siya ngayon sa condo. So, kunyari, pares kami nagpo-phone. Mamaya, biglang tatawagin ko lang yan. Tapos sabihin niya, bakit? So, wala lang. Ganon. Tapos minsan, mamaya ganyan. Tapos, wala lang. Ganon. Iba talaga saltik ko. Kaya, post lang tayo. Nakakahiya. Pero isipin mo kung tinawag ka ni Jewel, no? Tapos may ginagawa ka. Oo. Sasabihin niya wala Nag-effort ka, lang. tapos sabihin niyo wala lang. Parang, Oo. talaga ba? Ano? Akala ko, katulad ka ni Ella. Kasi si Ella, kunyari nag-uusap kayo. Tapos nandun siya sa malayo. Tapos, proud, talaga, lagi ko to. Tapos, kaya nag-uusap kayo ganyan-ganyan. Tapos, kaya pinag-usapan nyo, damit, ganyan. Tapos sabi niya, tapos bigla siyang sisingit. As hindi siya kasali sa usapan na. Singit siya, ay, alam ko yung damit na yan. Tapos, gano'n lang. So, wala na. Tapos ako, titingin ako sa kanya na parang,
Kasali ka ba? Parang ganun. So, minsan ang layo. akala ko ganun siya. Akala ko ganun ka. So, okay lang yan kasi may weird naman din siyang mga ginagawa din. Pero at least sa akin related to the topic. Oo, pero hindi ka kasali dun sa Okay. usapan. Okay, minsan kailangan mo lang harapin. yes. Oo. Okay, eto. Ano namang mga occasions or gatherings ang na-enjoy nyo? Like, anong trip nyo sa life? Kunyari, mahilig kayong pumunta sa mga bar or... Oh, no. Bawal Hindi na, yan. Parang, nung mga 20s ko, charis. Wow. Hindi. Kala mo napakatanda. Gigigil ako dito Nakakaya naman sa 30s. After season, one time lang, ganyan. Celebration. Pero kung like yung weekly nasa bar, parang hindi na ako para doon. Kasi syempre parang discipline din eh. Yung alak hindi rin good for the body ng athlete. And mas pipiliin ko na lang matulog. Tama. Ako Ay, totoo yun ah! hindi ko kaya yung So, ang mga trip mo ay matulog? Yes. hindi ko kaya yung mga after game celebration Kailangan talaga may tulog kasi pag sapit ng oras mga alas 10, antok na ako. Hindi ko clock. kaya magtagal. Medyo maaga silang tumanda, no? Oo nga eh. Oo. Kasi kami parang na-experience natin yan. Tapos go pa rin. After game, go. Oo. Kasi minsan lang natin na-experience. Eto si Jewel naman, nakikita natin siya at naririnig as an analyst sa mga ibang show. So, dream mo ba yan? Hindi. Dumating lang yung opportunity. Kinuha lang ako ni Sir Noel noon as a guest sa kanyang workshop. Tapos nakaka-inspire yung nakikita kong kung paano niya hulmahin yung mga future anchors, mga analysts. Sinabi niya baka gusto mo magsumubok. Medyo nakakakabate kasi syempre mga kasama ko noon, mga nag-workshop, tapos ako athlete. Well, sabi naman nila kasi you already have the experience and the knowledge about the game. So it's gonna be a little more easy for you. Tinry ko lang yung explore. Grabe din pala yung work nila. Like ako, I was assigned to analyze a men's volleyball game. Wala akong kilala sa men. So you really have to do the background check. Like, yung history pa before na naglaban ba sila nito na ganyan. So grabe din yung hanga ko sa sa dedication nila. Umabot ka ba sa point na blanco ka tapos hindi mo alam yung sasabihin? Umabot ako dun sa point na parang sabi ko, ba't parang pare-parehas na yung napapansin ko? Hindi yun maganda yung parang bawat rally, you say the same thing. 'Di ba? You have to explain it to the people na parang wala silang alam sa volleyball and you have to explain it na pinaka-simpleng maintindihan. Buti naman, syempre, yung anchors, ay yung co-analyst mo, sasaluhin ka nila. They're gonna, pero may one time, oh my gosh, hindi ko alam na, syempre may roles ka as an analyst and an anchor. Ginawa ko yung line ng anchor. So, ano nangyari? Ginawa ko yung line ng anchor. Sinabi ko yung score. Sinabi ko yung, grabe, sorry po. Hindi ko pala dapat sinasabi yung score. Dapat ina-analyze ko lang yung game. Tapos parang inuulit ko na, eto yung pumalo. Grabe, wow. Ganun. Dapat nag-thank you sa'yo si kinuha mo na lahat ng trabaho ko. Ganun. After nun, I tried studying the game. Hindi kasi ako nanonood masyado ng live, so I don't really know what they say live. Ayun, tapos na-realize ko na, hindi ko pala dapat sinasabi to kasi yun yung job niya. Pero since experience naman yung nakasama ko, kayang-kaya niya na mag-adjust. Oo, ako takot kasi ako magsalita sa ganyan. Magsalita nga lang sa maraming tao, nabablanko talaga ako. As in, nandun na sa isip ko yung sasabihin ko, biglang mawawala. Diba? So, sobrang na-amaze ako sa mga analyst. Tsaka yung boses, ang ganda. Kasi parang ako pag naririnig ko yung self ko sa, di ba, sa mic, iba, ang pangit, yung ganon. Pero sila parang iba yung voice nila kapag nagsasalita sila sa mic. Tsaka kailangan talaga mabilis ka mag-isip. Oo, Kasi doon talaga, as in. Hindi mo naman mapapractice. Oo. Spot talaga kung ano nangyayari. And of course, kung si Jewel as an analyst, si Ishi din. Ang meron. anchor. Oh. Charet. Hindi ko si Ishi din. So, si Ishi. Si Ishi din ay nag-host. Oh, wow. Sample. So, kamusta ang experience naman? Kasi parang part ng pagiging signal player, magsisignal host ka din dun sa... Sa frontline. Oo. Ang bilis tapos ang liit ng screen dun, te. Hindi Tapos naka-high heels pa ako nun, di ba? Kasi ang liit-liit natin. Siyempre, kailangan tumangkad.
Teka lang, hindi kayo tinatanong kung gusto mo, as in required ka na. O, ikaw na. Gusto ko. Ikaw ng Ay, gusto mo naman pala eh. Sabi niya kasi required. Required, pero you can say no naman. If hindi mo okay. feel ganyan. Kasi, lalo na nire-request na nila kunyari like sila Ate Jel. Pero English kasi yun. So parang mas forte nila yung mga Bisaya, ganyan, or Tagalog. So ako, fantasy ko rin yun. Twice lang ako na ganun. Nung una, naka-red dress si ate mo. Tapos basa-basa, ganyan. Tapos practice lang ng lines kasi babasahin mo lang naman yun eh. Tapos mag-cue lang yung nasa harap. Ang liit ng screen tinababasahin. Tapos ang bilis nila mag-roll. Tapos kailangan dire-diretso. Tapos edi okay na, natapos ko na. Pinanood ko yung replay ko. Ito yung boses ko parang galit na ang bilis magsalita na. Hahanapin ko yan. Kailangan ko makita to. Mag-take. Tapos, grabe yung kamay ko after nun, te. Sobrang nilalamig ako. Tapos pero natapos ko naman siya, deliver. Nakaulit pa nga ako, di ba? Tapos after nung second ko, okay na yun. Experience na lang. Experience. Hindi na maulit, Hindi gano'n. na, thank you na lang signal. Na-charge ko rin siya sa experience ko na pwede rin pala mag-ganon besides sa volleyball. Alam mo, inaano din ako ng mag-ganon. Ayoko talaga. Kasi sobrang bilis nga nung di ba? Teleprompter. Buti di mo sinabi, wait lang. Meron, Buti hindi ka live gumanon. kasi yun, Oo te. nga, kaya nga eh. Kaya ang hirap. Buti yung nabasa Pero mo during- magkasunod. No? During Hindi mo na, kinakabahan ka habang nagsasalita or after ka na before. Di ba natin panoorin na ngayon? Wag na. Nakakama talaga siya. Kasi meron minsan may Reaction isang vid. mahabang word pero like dalawang line siya like magkadugsong. So kailangan mo muna talaga i-review before. Oo. Tapos para may on the spot na ikakat din yung mga lines, ganyan. Masaya tayo na nakakakaba. Mababaliw ka lang. Kaya never ko na pinanood si Self nun. Isang beses lang. Tapos okay na yun. Pangit talaga ng boses, te. Tama ka, te. Di ba? Pag gano'n, hindi talaga parang gano'n, no? Okay, pero kung hindi volleyball, ano ang pangarap nyo? Ako dati, doktor. Dati Or- lang yun. Ngayon, Yes, gusto ngayon, businesswoman. Wow. Ano may kasi, business ka te? now? Opo. Ilan? Ano ang Sa business mo? province. Malaki po kasi ang kita sa agriculture doon sa Batangas. So, doon po ako nag-focus. Piggery, tapos chicken. Dati po sa fishes. Pero, mahina kita dahil doon sa mga sabongero. Soon, or maybe next year, yung washing machine, the car wash, tsaka, ano yun, yung isa pang katandem? Water station. Water station. Yes. Lahat na sa Batangas mo plan. Sa business side din ate, finance din yung kinuha kong course nung college. Pero sa ngayon, pinaglalaanan ko is nagpapagawa pa ako ng bahay sa Batangas. So since last year ako nag-start, ongoing pa din ngayon. Pupunta tayo sa self-invite na tayo sa blessing. Oo, ganyan ha. Walang hindi mo kami dapat iyain. Self-invite Kami na ang yan. pupunta. Dahil ganun ako kay Bea. Ganun kami kay Bea. Oo. Bea, punta kami sa inyo ha. Ganun lang. Hindi, pero now pa lang, congratulations Yes. sa lahat ng achievements, di ba? Babata nyo pa, ang dami nyo nang na-achieve. Ang dami nyo nang na-invest. And it's a good start, di ba? Yes. Start young. At speaking of volleyball, nakita natin kung gaano kalaki ang impact ni Ishi at ni Jewel. Off the bench, di ba? Usually kami, Yes. ang role nila sa signal, Mm-mm. most of the time, alam natin kung gaano kahirap na off the bench. Bigla kang tatawagin, hindi mo alam. Di ba? At any moment, di mo rin alam kung anong time. Di ba? Minsan crucial time. Minsan last one na. Or what? Paano nyo hinaharap yung mga ganong moment? Kami may time kasi na parehas kami na magsasub kami for serving. So talagang ginugood luck namin yung isa't isa na baka ikaw dear good luck, baka ikaw na yan. Tapos mamaya sabi niya, hindi, baka ikaw yan. Pero ang ginagawa namin sa bench talaga, malalang mindset talaga Talagang malalang Totoo. pagma-mindset tsaka pagwa-warm up. True. Para pag pinasok, puksang-puksa pa rin. Ako, lalo na si Ate Tin, pagkasama ko siya, sinasabi ko na, aralin natin to habang naglalaro sila. Try natin i-predict yung palo nila, yung galaw nila, kung saan natin dadalhin yung bola, saan natin a-advisean sila atin na, dito nyo, ganito gawin nyo, ganyan. Tinatry namin i-visualize na part kami sa loob para pagpasok, hindi kami masyado nawawala. Guys, ang hirap kaya nang nasa bench ka. Kasi, yun nga, yun parang kailangan lagi kang Ready. ready. Mm. Tapos hindi mo nga alam kung kailangan tatawagin. Tapos,
pag pinasok ka, expected na mag-step up ka Mag-step up. talaga. Yes. Diba? Quality minutes. Yes, talaga. quality minutes. Yun And din yung isa sa mahirap ate kasi syempre expected talaga ng coach na ikaw yung papalit sa pinalitan na players sa loob. So kailangan talaga good game ka agad pag pinasok. Pag nag-bad game ka, magiging sa'yo yung Yes. sisi. Ganun. pag pangit laro mo, labas ka na, wala ka ng Chance. chance Chance ulit na makabalik. So, kunyari, syempre, di naman all the time nakaka-contribute kayo or maganda yung pasok nyo. So, pag kunyari hindi kayo nakakabigay ng help sa team, anong impact sa inyo nun? And paano kayo nakaka-recover sa ganung moment? Kunyari, natapos yung game, natalo or nanalo, pero parang yung part ko hindi ko nagawa. So, syempre kahit panalo, mabigat yung sa part ko. So, sa training ko siya, binibuild ulit yung confidence ko. Binabawi ko na lang sa training. Para sa next game, madala ko yung buo na ulit yung confidence ko na kalimutan ko na lang yung nangyari last game. Tapos, new game, ayun, new opportunity para makabawi. Same din natin na kapag meron akong bad performance, what I try to do is panoorin yung part na yon sa game na kung saan ako pinasok, anong ginawa ko, what I should have done instead. Tapos, i-work on din sa training, sa pag-extra. Mas malaking factor din doon kasi talaga yung mentality Hindi lang yung skills. Kasi yung pressure nga pagpasok, iba, mabigat yung role ng pagiging from the bench. Yes. And syempre, lahat naman tayo, we want to have a good performance then. I try to work on my confidence katulad ni Ishi. Kasi syempre, lalabas yun kapag alam mo na kaya mo gawin yung skills So, mastery, repetitions, tsaka syempre, tiwala sa sarili. Self-talk. So, sa gantong age nyo, na-experience nyo na ba yung kahit anong gawin nyo, hindi nyo makuha yung confidence? Oo, Opo ate, madaming times din naman. Yung lubog na lubog ka Oo, yung talaga. parang kahit nagtitraining ka naman, kahit pina-perfect mo naman sa training, pero pagdating sa game, wala talaga. Wala ka Yung maibuga. Sobrang hirap ng ganun. Kasi parang, syempre, ang ganda ng training mo for ganun ilang pa. days. Oo. Prepared ka, yung mindset mo, lahat, yung body mo. Pero pagdating sa game, parang naging iba yung outcome. Oo. Pag ganung time sa ate, kumakausap lang din ako ng mas senior, tapos nanghihingi ako ng advice. Sobrang daming napagdaanan na rin nila. Parang normal lang din talaga na may downtimes ka. And hindi laging good yung nagiging outcome, yung mga naging results. Kaya sabi ko, kung sila nga parang ilang years na sa volleyball, ako parang bago pa lang din dito. So madami pa din talaga akong pagdadaanan. So patience lang lagi kay self. May mga times talaga na alam mong kaya mo gawin yung skill na parang before, kumbaga yung mastery level mo medyo mataas. na. Tapos, Biglang, let's say passing, talagang kumpiyansa ka sa sarili mo na kaya mong mag-deliver ng maraming good passes and then suddenly may day na parang talsikan yung receive mo. Sobrang nakaka-frustrate nung gano'n na talagang what I try to work on is yung tiwala nga sa sarili. Kasi you already know what to do. You just have to have the guts and to loosen up. Yun, kailangan talaga. Pag masyadong tight, no? Yes. Huwag matigas. Tsaka Kasi, pag mas lalo mo iniisip. Oo, minsan, alam mo yun, i-let go mo na lang. Yung, Pero napakahirap niya. Oo. Sa- Minsan niya, ayoko na lang mag-training yung ganun. Parang bahala na lang kung ano yung mangyari. paano sa malaro. akin. Isip mo din talaga yung Oo. kalaban mo most of the Yes. time. Bilang atleta, gaano kahalaga sa inyo yung maging patient? Super mahalaga sa akin ate. Kasi mula din college hanggang sa ngayon, hindi talaga umaayon lahat sa plano ko Parang may specific na plan ako pero hindi nagiging ganun yung outcome. Ang daming rejections, ang daming delay. Pero sabi ko sa sarili ko lang din, be patient kasi may plan din si Lord. If hindi man ngayon, sooner or later, darating din yung mas better na plan din if hindi man umayon sa gusto ko ngayon. yung patience, medyo ganun siya sa akin. Kasi nung nasa Lasali pa kami, parang yung team na yon, they are the defending champions talaga. So yung parang katulad ng Creamline, yung standards mataas. So yung mga simpleng errors, parang we don't take it lightly. So growing up na ganun yung values na na-instill sa akin kapag nagkakaroon ako ng errors or mistakes, hindi ko naman dapat kinocommit. Medyo mabigat for me. So I try to work on it. Dun pupunta yung patience. So parang medyo clashing siya kasi you want urgency pero there's also patience. So parang alin sa dalawa ang so you have to take it lightly, just be patient, accept na
at this moment, this is what you can do, or double effort hanggang ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve. Kailangan you have a clear mind na makapaglaro, makapag-isip. Don't be too hard. Yan, mga isa sa mga natutunan ko. Don't be too hard on yourself. Yeah. A point is a point. Yun talaga, a point is a point. Kasi minsan talaga yung pinalo mong napakapangit. Yung basta pumuntos, Hindi mo matanggap. Yun yung pupuntos. Yes. Yung mga palong kalpot na biglang pupunta. Parang, pero a point is a point. Sige, good job. Agree ako sa kanya. Lalo sa age nyo, I mean, bata pa kayo talaga. Gusto nyo maging patient, pero sa age mo parang gusto mo nang ma-achieve yung kung ano yung na-achieve ng iba eh. Diba? Pero papasok din yung point ni Ishi na dadating din yung moment. Time mo. Yung time mo. So, I think yun nga, sana yung haba ng pasensya nyo, may mararating talaga. Diba? And speaking, anong moment sa life nyo na you got something good in return dahil sa naging patient kayo? After ko graduate ng college, hindi ko naman masyado nakikita yung self ko na naglalaro sa pros. Kasi nga sa Adamson, hindi naman ganun katunog yung name ko. So sabi ko, bahala na. Basta magpapadraft ako ganyan. Luckily, na-draft ako ng Signal. Then pagdating ko sa Signal, mahilig kasi ako ate parang mag-extra work, extra buhat or extra repetitions ganyan. Then dun ko nalaman na ang dami ko rin palang kayang gawin with the help of Coach Shaq din. Hanggang ngayon naman ate, ina-explore ko pa rin naman siya kasi minsan syempre na-off. So parang naghahanap ako ng solutions bakit nangyayari yun. Then mindset lang din natin and bring back ko din yun kung ano yung mga ginawa ko before. Kasi madaming lessons din nung past para ma-apply ko ngayon sa present. So would you say you're more confident now? Yes ate, kasi nadaanan ko na siya before. So alam ko na yung gagawin ko ngayon pag na-experience ko ulit. Sa akin, actually, na-realize ko siya nung nasa galleries ako. Sa galleries po kasi, lutang-lutang talaga ako. Parang hindi yung lutang na hindi yung lutang na yung wala talaga sa lugar. Pero more on, I'm not thinking about a lot of things. Kung ano yun nandyan, yan lang. Yun, parang ang term ko noon nasa cloud9 ako. So sinasabi ko kay Latte Dim na na-realize ko na kapag nakafocus ako, sobrang stiff ko talaga. Clearer mind, less pressure. Overall, mas happy na output, mas masayang training. At mas magaan na feeling after. Hanggang ngayon nga, yan pa din ang pinapractice natin, di ba? Lagi, huwag ka na mag-isip. Oo, Yes. ganun lang. Oo, huwag ka na mag-isip, gawin mo na lang. Kunyari, magtatanong ka, yung receive ko ba? Bakit ganito? Bakit yan, di ba? Tanong ka ng tanong ng mga technical terms na Mas lalo. wala talagang sagot eh. Parang, huwag ka na mag-isip, gawin mo na lang. Si Coach Ty, yan din ang motto niya sa amin dati. No think, just do. Yan ang lagi niya sinasabi. So, totoo nga. Kasi, ang mind talaga natin, very powerful. Na ang hirap talaga niya kalaban. By the way sana maging proud kayo sa self nyo. Dahil, di ba sabi nyo, nung college, hindi naman ganun katunog yung name nyo. Pero ngayon, sobrang laki ng impact na nabibigay na sa team nyo. Kahit 1 point or 2 points lang yan. Grabe yung, nakaka-stress kaya. Pag papasok kayo tapos, Crucial, di ba? kung baga may ipapasok yung ibang players sa loob ng court. Dapat mas mas sure ka. True. Pero pag pumapasok kayo, di ba, yung parang grabe, naiikot nyo yung ikot ng bola. Wow, di ba? So, maging proud kayo sa self nyo. Proud of yourself. Yes, proud self. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time. Tara, makitambay ka na! Okay, so for this segment, maglalaro ulit tayo ng 1, 2, 3 pass and then kung sino ang mahuli sa taas, siya ang bubunot. 1, 2, 3 pass. 1, 2, 3 pass. 1, 2, 3 pass. Teka lang, wait. Ano? Ay, meron eh! Replay. Last ka, te. Last na. Bakit ka gawin mo? Kaya gumanon eh. Sabi ko kasi wait, sabi niya. Hinhin nga siya eh. Sobrang nonchalant.
Mauna ka. What will you tell your younger self now? Oo. Sobrang happy ako para sa'yo. Sobrang proud ako kasi nalagpasan mo lahat ng pagsubok na dumating sa'yo. At sobrang nakaka-proud na mas naging smart ka, mas naging kalmado ka, ganyan. And ano ka na, independent. Oh, matagal na akong independent, bata pa lang. Pero mas ngayon, mas strong. Independent. Yeah, perfect. Ayan. And sana bigyan mo pa ako ng madaming pera. Young girl. Pagtandaan niya, di ba? Sana madami tayong pera. 1, 2, 3, pass. Okay, si S2. My Lord God. Alam na tawa. Who is your idol growing up? Eme. Walang ganun, kabisado ko yan. Sing your go-to hype song before a game. Ano muna ang hype song mo before a game? Araw-araw sipag lang. Ay, hindi. Ano yun? Te, sa team kasi Hindi, namin yung yun. ano natin, yung kay Ate Jel. Mga geng-geng na kanta, te. Sige, sample. Ano yun? I'm a big boss, pero maaroma. Yung stana. Yung, ano yung chorus nun? Pero anong nagpapahype sa'yo before a game? Anong ginagawa mo? Wala. Sa Focus gilid talaga lang. ako, te. Oo. Sige, Tahimik stretch lang. Hindi siya yung type ng player na malikot. Oo. Katulad ko. Baliktad kami, te. Ako kung saan niyo ako makikita sa dugout. Sino-sino kinakausap ko siya. Parang dapat to para sa'yo, dear. Sagutin mo para Hindi, sa wala na. Tapos na. Okay, hype song. Rishi. Ayun Hayop na nga, song. araw-araw sipag lang. Mindset din yun eh. Araw-araw sipag lang. Yun na yun. Kasi may kwento yan. Ikwento mo. Ano ba yun? Friends ba kayo talaga? Ganito kami magmahalan, te. Ang pa-training kasi minsan ni Coach Shaq. Coach, minsan talagang isusumpa mo. Ayun, pag may mga araw na tinotoyo si Coach, wala din talaga kaming choice kung hindi i-survive. So, ayun, araw-araw sipag Team lang song kami. talaga yun ng team, te. 1, 2, 3. Okay. Si Ishi ay nandaya. Gumanon siya. So si Ishi. Taray, napapancake pa dun eh. Ano to? Ito yung sinasabi mo kanina sa Ano to? TikTok. Yung sarcastic, Yung disappointed. funny. Yung... Okay. Sige. Okay, there. Do the oh no trend say oh no in a sarcastic, disappointed, and flirty way. Okay. So, ang first ay sarcastic. Okay, ready? Uy, huwag kayo tamingin, parang... Okay, sarcastic. Oh no. Okay, next, disappointed. Oh no. Ikas nyo na to. Ay, sige, baliktarin nyo na lang. Next. Okay, Prod ha. Sarcastic. Okay, ready? Oh no. Okay, next, disappointed. Oh no. Ano ngayon? Flirty. Okay. Ayan na. Oh no! Uy! Normal. Gawin natin ito sa TikTok. Di ba? Teka. Ay! Dear. 1, 2, 3, pass. Jewel. Ano ba yan? Aray, nagkakasakitan na kami dito. Ang tanong ay, what phase of your life really changed you? I guess nung pumasok ako sa UP, doon ko na-experience na ang dami talagang tao na they come from different backgrounds. They have different personalities. You have to learn how to be able to understand where they come from, ano yung mga hurts nila. Kasi naging team captain ako noon. Ayun, yung iba hindi ko na-reveal kasi baka mag-cry tayo dito. Kailangan happy-happy lang tayo. Good vibes. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. 1, 2, 3, pass. Si Ate Ella dito naglalagay. Naparamil pa ako. Isa pang round,
Ayaw na pa na. Ano kasi ginawa sa akin niya kanina eh. What makes you feel seen or understood? Pag ano lang, simple lang. Pag they try to make time para makinig sa akin, ganyan. Tapos, simpleng talk lang. Tapos, bonding, ganyan. Yun na, nafe-feel ko na na-appreciate yung presence nila and nag-effort na sila para sa akin. Yun, okay na ako sa ganun. Diba? Simple girl. Hey volleyball fans! May time ka ba? Tambay ka na sa ang podcast ng mga May Time. Kwentuhan at kulitan na di mo pa naririnig kung saan man. Upo ka na, relax lang, at makitambay kasama sina Gemma at Ella. Kwento, tawa, at konting kalokohan, lahat in one hangout. Follow ang podcast ng mga My Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts for updates on new episodes. Kwento lang pag may time. Tara, makitambay ka na! Maraming salamat po sa ating mga viewers and listeners. And of course, thank you so much, Ishi and Jewel, dahil binigyan niyo kami ng time. Maraming salamat. For the last question, kahit na medyo kalahati na tayo ng taon, gusto pa rin namin itanong kung ano pa ang manifestations nyo for the next months. Mino-manifest ko ate sa ngayon and sa next month is first podium ko with Creamline. Wow! I-manifest na natin to agad. Creamline versus... sige. Hindi kami magpapatalo. Magpa-podium din ng Choco Mucho. Yan. Creamline versus Choco Mucho pala ngayong ano. Oo. Mauulit at kami magcha-champion. Okay. Hindi kami papayag, di ba te? So, puksaan ba to or manifestation? Saan talaga? Ako nagmamanifest. Magpuksa na lang kayo. Ako, ang manifestation ko ay makabili na aking first car and of course, makapag-start ng panibagong business. Okay. At dahil dyan, Manifest! Kung nabitin ka sa kwento, kapag may time, kita tayo ulit sa susunod na episode. Kwento lang pag may time. Ito ang podcast ng mga May Time, powered by Sports Plus. Easy lang! Follow and subscribe to ang podcast ng mga May Time on Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. Kumpleto rin tayo sa funny highlights at kwelang reels sa lahat ng social media platforms.